Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ko pa lamang sa aking channel, please consider to subscribe my channel. Pahit na rin po ng notification bell para lagi kayong updated sa mga video tutorial na aking ginagawa. Pa-like and share na din guys and pa-comment na rin po. Guys, para lang po ito sa mga baguhan or kahit hindi po guys sa mga baguhan. Kung sino man po yung hindi pa marunong mag-fill up ng birth certificate application form. So guys, tuturo ko po sa inyo kung paano po mag-fill up dito. Yung po guys sa pinakataas, request for. So yung checkan lang po dyan guys yung copy issuance. Then meron din po dito na authentication, viewable online endorsement. So doc print and premium annotation. So guys, kayo na po yung bahala. Yung sa akin po dyan kasi copy issuance lang po yung kinecheckan ko dyan. Then, dito po sa requirements guys, your valid government issue ID. Kailangan nyo po guys magdala ng valid government ID issue. Like ano guys like UMED, postal ID, national ID, and PhilHealth ID, TIN ID, Voters ID. So, ayun guys. Alin man po sa mga nabanggit. Pero marami pa pong ibang ID na pwedeng gamitin sa pagkuha ng PSA. And dito po sa baba, if representative valid government issue ID of representative signed authorization letter. So guys, kung kayo po ay representative lamang or napag-utusan lamang kumuha ng PSA, kailangan nyo po ng authorization letter guys. Authorization letter po galing doon po sa tao na mula sa tao na nag-utos sa inyong kumuha ng PSA. Para lang po ito guys sa mga kung hindi po sa inyo yung PSA na kukunin nyo ha, kailangan nyo po magdala ng authorization. Pero kung sa inyo po yan, kailangan nyo lang po magdala ng valid ID. Hindi na po kailangan ng authorization letter. And guys, need nyo rin po magdala ng valid government issue ID of document owner. Sa may-ari po guys ha, authorization and valid ID. And guys, dito po sa baba, birth certificate details. Halimbawa guys, sa inyo yung kukunin nyo. Lagay nyo po dito yung inyong last name. Last name guys is apelido. Then, first name is yung pong inyong pangalan. And guys, yung pong middle name, yung pong inyong panggitna or yung inyong middle initial. And guys, dito po sa sex, lagay nyo po yung inyong kasarian. Male is lalaki, female is babae. Checkan nyo lang guys kung ano yung inyong gender. And date of birth guys, lagay nyo po yung date of birth nyo dito, day, at saka po yung year. So guys, lagay nyo rin po dito yung place of birth. Kung saan po kayo pinanganak, kung saang lugar man po. Kung sa ibang bansa man yan or saan. O lagay nyo po dyan yung inyong city municipality. Then, yung pong province and country. Then guys, dito po sa baba, father's name guys. Sa father's name po, lagay po natin yung kanyang last name. Yung last name is apelido guys ha. First name is pangalan. Middle name is panggitna. Then, dito po guys sa mother's, last name before married. Mother's maiden name. So guys, marami pong nagkakamali dito. Yung nakalagay po dito, last name before married. Yun daw kanyang last name. Bago siya ikasal. So guys, dito po sa last name ay yung pong apelido ng nanay natin sa pagkadalaga. And yung pong kanyang first name. Then yung po guys, kanyang middle name. Nung siya ay dalaga pa. And, dito po guys sa baba, purpose of your request. So, yung ilalagay po natin dito is, guys, marami pong ano dito optional family an. Pwede po sa pag-claim ng benefits. Pwede pong employment local. Pwede pong school requirements, passport travel, employment abroad, others. Guys, bahala na kayo kung saan nyo po yung gagamitin. Yung po yung lagyan nyo ng check guys. Then, ayan na siya guys. Ganyan lang guys. And,
proceed na tayo dito sa likod, guys. Requester details. Ito guys yung requesters details. For example guys, ako yung nagre-request ng PSA. So, lagay natin dito yung ating last name guys, yung ating apelido, then yung ating first name. Pangalan natin yan guys, and yung ating middle initial, middle name guys, and yung pong ating address, yung pong house number, street name, and barangay. Lagay natin dyan. Yung block natin, yung lot, yung barangay, and city, municipality, province, country. Then, yung pong ating mobile number. So, dito sa baba, guys, may nakalagay na privacy notice. Basahin nyo lang, guys. 1, 2, 3, 4. 1 to 4 yan, guys. Yan. Basahin nyo lang po yan. 1 hanggang 4. Then, acknowledgement of receipt, guys. Receive by. Kung sino magre-receive niyan, guys. So, lagyan nyo po dyan yung inyong pangalan, panggitna ng apelido, then signature. Maliwanag, guys. Then, yung date receive. Kung anong date nyo po na-receive. At ganun lang, guys, mag-fill up ng birth certificate application form. Guys, before po kayo kukuha ng PSA, need nyo pong magpa-appointment. Kung wala naman po kayong appointment, kung hindi man po kayo nagpa-appointment, dapat po meron po kayong national ID. Kailangan po may dala kayong national ID para hindi nyo na po kailangan magpa-appointment. Automatic po pagdating nyo po dun sa kuhaan ng PSA, guys, makakakuha po kayo, papasukin po kayo ng guard. And yun lang, guys. Thanks for watching. Please consider subscribe my channel and pa-hit po ng notification bell, pa-like and share, and pa-comment na rin, guys. See you on my next video. At ganyan lang kadali, guys, mag-fill up ng ating PSA birth certificate form kung kukuha kayo ng PSA.